May mga ratings na bumabagsak bago mag-SONA. Oo, may mga ratings na umakyat, may mga ratings na sakto lang, may mga ratings na bumabagsak. Ano? Nakita mo na ba yung ano? Nakita mo na may pa-flash ba natin yung ratings ng mga bago nating ano ngayon? Kung wala naman, pero actually Master Judea. Meron. At kanina, medyo nadaanan natin ng konti yung mga trust rating at tawag dito, medyo nakakalungkot para sa iba at nakakatuwa naman doon para sa iba. Dahil may tumaas, may bumaba. Kaya lang, itong mga ibang politiko natin, ginawa na nila lahat-lahat, no? At naglulumuhod doon, inubos na yung pera ng taong bayan sa pamimigay na kung ano-ano, wala. Sabi nga ni sabi nga dito sa survey ng Pulse Asia, si Marcos Jr. daw ay President Marcos Jr. nag-drop daw siya to 53% as of June from ano po yan? From 55%. Malaki ba yan sa tingin mo, sir? Actually malaki to. 55%. Pero alam mo yung 55 dyan? Ano to? Performance and trust ratings to. Okay. But anyway, may balita tayo dyan, Boss Dada. Panoorin muna natin, tapos komentohan natin. Sige. So, now, lalo pong sumadsad ang tiwala ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Si MJ Mondihar sa report. Sa mga nabanggit na opisyal, sino sa kanila ang pinagkakatiwalaan ninyo at sino ang hindi? Yan ang pinasagutan ng Pulse Asia sa kanilang June 17 to 24 survey sa mahigit 2,000 adult respondents sa buong bansa. Sa survey na inilabas ilang araw bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Bongbong Marcos, ay lalong sumadsad ang trust ratings ng Pangulo sa 52% mula sa dating 57% sa March survey ng Pulse Asia. Nilagay ka namin dyan, nilagay namin kayo dyan, kailangan baguhin nyo naman yung aming kalakaran sa buhay. Hindi yung lalong nyo kaming napapahirapan dahil hindi nyo tinutugunan. Nakakuha rin ng pinakamababang trust rating si Marcos Jr. mula sa mga taga Mindanao na nagbigay lamang sa kanya ng failing grade na 35% mula sa dating 38%. Sinundan naman ito ng mga taga Visayas na nagbigay ng 54% sa dalawang magkasunod na survey. Natatandaan na nagkaroon ng marahas sa pag-atake ang pinagsanib na puwersa ng PNP SAP at CIDG sa mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City at Sarangani Province. June 10, 2024 ito nangyari. Isang linggo bago nagsagawa ng survey ang Pulse Asia sa buong bansa. Puro politika na sa isip nyo, pagpapalawig ng inyong mga termino. Paninira ang ginagawa ninyo, inaapi nyo, inuusig nyo yung inyong mga kalaban. Yan ang dahilan kung bakit mababa ang kanilang mga rating. Ang marahas na operasyon ng mga armadong otoridad ay kinundi na ng maraming Pilipino sa buong mundo dahil dokumentado ng KOJC ang panggigipit sa mga manggagawa ng simbahan sa sabing operasyon. Sa kaparehas sa survey, nananatiling pinagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan si Vice President Sara Duterte sa 71%. 71% din na nakuha niya sa March 2024 survey. 95% din ng mga taga Mindanao ang tiwala kay VP Sara sa dalawang magkasunod na survey. Bukod kay Marcos Jr., ang pinsang buo nito na si Speaker Martin Romualdez kulelat pa rin sa trust rating sa 31 at 35%. Nauna nang umani ng puna sina Marcos Jr. at Romualdez dahil sa kawalan ng konkretong programa para sa mga Pilipino. Sa halip, pinagtuunan nila ng pansin ang pamimigay ng ayuda kasabay ng pa-consort sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, bagsak naman ang marka ng Marcos Jr. government pagdating sa foreign policy. Lalo na't mas tumindi ngayon ng tensyon sa South China Sea sa kanyang termino dahil sa labi sa alyansa sa mga Amerikano. Ayon sa foreign relations scholar na si Sas Rogando Sasot, binuwag ni Marcos Jr. ang friends to all, enemies to none na foreign policy nang sinundan niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Foreign policy na noong campaign period ay pinangako ni Jr. na ipagpapatuloy. Well, foreign policy-wise, I will give the Bongbong administration a failing grade. Super failing grade. Bilang pagkontra sa labi sa pagpapagamit sa mga Amerikano, ang China at Russia, dalawang nuclear superpower na mga bansa, ay nagsasagawa na ngayon ng joint naval drills sa South China Sea. Nauna na nagbanta si Russian President Vladimir Putin na ibabalik nito ang paggawa ng nuclear weapons matapos gawing imbakan ng nuclear warheads ng US, ang Pilipinas, pati na ang Denmark. Kaya ayon kay Sasot, kung mapupulbos man ang Pilipinas dahil sa gera,
walang ibang sisisihin ng publiko kundi si Marcos Jr. Nakikita natin yung epekto ng kanyang foreign policy right now. Hindi tayo mapakali. Hindi ba? Siya na rin na nagsabi, the Philippines is now in the front lines like in World War II. Sinabi niya yan sa speech niya sa Australia. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Iyon na nga, no? Boss Dada. Alam mo, Master Judea, Oo. 2 taon pa lang sila, magta-3 taon pa lang sila sa kanilang Pwesto. termino. Yung usually yan, second half, doon yan nagkakaroon ng pagbabae. Correct. Pero ito, simula first year hanggang ngayon, consistent na bumababa ng bumababa. Siguro tumataas pa unti-unti, 1% lang. Pero madalas pababa o downhill talaga yung trend ng kanilang satisfaction at trust rating. Kaya ano kailan kaya ang turning point nila? Ibig sabihin kailan kaya sila magbabago? Kasi alam nila na or nakikita naman nila na hindi gusto ng tao yung mga nangyayari nila, yung ginagawa nila. Pero bakit wala yata tayo nakikita ng mga pagbabago, Master Judea? Well, hindi natin talaga maikakaila kung ano nangyayari sa ating bayan ngayon, kung ano nangyayari sa panunungkulan nila. At may nabasa ako kanina na babaguhin daw ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang estratehiya sa meron ba? babaguhin na naman Meron ba silang strategy talaga? Wala naman tayo. Wala silang babaguhin. Kasi ano nga babaguhin mo kung wala ka namang ginagawa? Di ba? Diba? Siguro, katulad na sinasabi mo, ang turning point nila ngayon parang siguro mag-uumpisa sila after ng 2 years. Magkukumahog, hindi. Kita mo naman. Pagka malapit lang magsona, doon mo lang sila nakikita na talagang cramming. Ang problema, pagka malapit na zona, yung pinaka-cramming na ginagawa nila is yung mga kalaban nila. Gipitin nila. Yun. Kasi wala naman talaga sila nagagawang achievements. Mag-real talk na po tayo. Kasi yung mga Pilipino ngayon ay talagang nakikita naman talaga nila kung ano yung nangyayari sa ating bayan. At itong sinasabi mo, yung 55, di ba kanina? Bumaba ng 2%. Itong pagbaba na ito, talagang ramdam ito. Kasi hindi naman ganun kataasan yung kanyang ratings, di ba? Nasa 50. Makikita natin dito sa datos, sa trust rating, pinakamataas ang kanya nakuha sa Luzon, at saka sa NCR. Pero sa Mindanao, talagang 35 and 38%. Sa Visayas. Yes. Yung naman, class A, B, C, D, and E, mataas ang nakuha niya sa ABC. Yung mga ABC. yayamanin. Yung mga mayayaman. Pero doon sa mahirap talaga, sa mahirap, ramdam nila. Binigyan nila ng failing grade at 48 and 45. Well, sana 2 taon pa lang naman sila, sana magkaroon pa ng pagbabago at medyo makitaan natin na kahit papaano ay konting kaginhawaan itong bansa natin na Pilipinas, na kung makakapagsalita siguro itong bansa natin matagal na itong nagreklamo na siya ay nahihirapan na. Kasi kung ano-ano pinagagawa nitong mga nasa politika natin na katulad na sinasabi natin. Concert ng concert Diba? Kompleto naman lagi ang budget taon-taon. Tapos hindi natin malaman kung saan napupunta yung budget, parang wala tayong nakikita kinapupuntahan. Hindi, alam mo, malaking factor din dyan na itong nangyari sa sa KOJC. Napakalaking factor niyan. Nakita na talaga, tsaka nangyayari dito sa SMNI, nakikita na talaga ng tao na itong ating gobyerno ngayon, sunod-sunod. Kung meron silang bagay na consistent sila, yun ay yung paglabag sa batas. Paglabag. Hindi paglabag sa human rights. Hindi pagsunod sa proseso. Kasi katulad niyan, SMNI, malayang pagpapahayag, franchise, nakita naman natin, hindi ba, ang Congress talaga namang resilient para itong SMNI ay hindi na mabigyan muli ng permit to operate at itong frankisa nasa Senate na kasi pero kung pwede lang na sila actually kinansela na nila on their part pero balita nga natin this coming SONA, speaking of SMNI and SONA, hindi yata nabigyan ng SMNI
Bagamat may prangkisang SMNI, ay hindi sila binigyan ng slot diyan na mag-cover ng SONA. Live sa SONA Live, dyan sa Batasang Pambansa, no? At medyo nakakalungkot lang dahil ang balita natin na yung slot na dapat mapupunta sa SMNI ay napunta doon sa teleradyo ni House Speaker. Confirmed ba ito o di umano to? Nakalagay doon sa sa post ng SMNI sa Facebook kanina kay Sir Jason sa. So yun na nakalagay doon sa nakuha yung slot. Grabe. Yung slot, considering again na itong SMNI ay merong prangkisa, yung isang network na walang prangkisa, mukhang yun pa yata ang nabigyan ng slot. Anyways. Pero ito maganda dito, Bustada, no? Maganda dito kasi ang gagawin ata ng SMNI ay magbabantay tayo sa mga sasabihin at i-real talk ata ng mga bisita natin dito, mga eksperto, yung mga sasabihin. Alam mo, sa totoo lang, yung mga sasabihin ni Marcos. Alam din naman natin na na puro bolahan lang mangyayari diyan. Ayun na nga. Kasi katulad niyan, downhill yung kanilang trust and approval rating. Ibig sabihin, hindi masaya tao. So ano pang kailangan mong sabihin ng mga nagawa mo kung nakikita mo naman sa survey na pabagsak? Actually, yung reaction ng tao. Malaking malaking numero itong sinurvey nila, 2,500. 2,500. Usually, sabi nga ni Admar, mga 1,000 to 1,500 lang yung sinasurvey. Pero ito mas malaki. Pero ito marami-rami. Kaya talagang makikita natin na talaga, ang tao ay hindi masaya. So, bakit ka pa magsusona kung di rin naman masaya yung tao? Tsaka ito magsisinungaling ka. Siyempre, di lalong hindi sasaya tao. Magagalit lalo ang tao. But ito ngayon ang trabaho na gagawin ata ng SMNI. Yung aabangan, yung mga sasabihin, tapos yung fact check ata on the spot, din sasabihin natin dito. Dahil hindi naman tayo yung SMNI, hindi naman makakapag-cover na ng SONA, di ba? Yung live. So mag-aabang na lang, mag-aabang, tapos siguro pakikinggan yung mga sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nakakatakot dito, sa gagawin ng SMNI, on the spot, malalaman ng taong bayan kung yung mga sinasabi niya ay totoo o hindi. Di ba? Tingnan natin kung anong mga magaganap yan. Tingnan natin kung anong mga magaganap dito sa SMNI by then. Okay. Ayan. So go. Alright, so may bago tayo dito, no? Basahin natin to. Nagbitiw na sa pwesto ang 5 matataas na opisyal ng Department of Education ilang linggo matapos nag-resign si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Para sa ilang political strategies naman, ang pagre-resign ng mga dahilan ni Vice President Sara ay hindi siya dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Jason Rubrico magbabalita. 2 araw bago ang kanyang resignation bilang kalihim ng Department of Education, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang national kick-off ng Brigada Eskwela sa Carmen National High School sa Cebu. Dito muling nagpaunlak ng interview sa media si Vice President Duterte para sagutin ang ilang mahalagang issue. Ibinahagi ng pangalawang Pangulo na sa Huwebes ay magkakaroon sila ng maikling pagpupulong ni incoming Education Secretary Sani Angara at isasagawa ang official turnover ceremony. Bago pa niyan ay nagkaroon na rin ng turnover meeting si Angara kasama ang iba pang opisyal ng DepEd. Sabi ng Vice Presidente, wala naman siyang habilin sa bagong kalihim dahil matagal na rin aniya ito sa gobyerno. Wala man na kibalo ko si Senator Angara, he's been in government for the longest time, longer than me. So kibalo siya kung unsa ang ato ang kinahanglan, kibalo siya kung unsa atong kinahanglan buhaton to improve the quality of education in our country. Kaugnay naman sa 5 matataas na opisyal ng DepEd na naghain ng kanilang resignation, una na raw niyang sinabihan ang mga ito na manatili sa DepEd para hindi maapektuhan ang operasyon ng ahensya. Please stay until the new secretary will remove you. Because otherwise, kung manghawa tanan, mapiangan ang Department of Education. It will be detrimental to the department. So, giingnan ako sila, please stay until the new secretary will decide nga tanggalon mo. So, di na pa mo manghawa. Pero sa kabilaan niya nito ay nakapagdesisyon na ang ilang opisyal ng DepEd na magbitiw sa pwesto. Ang uban, nag-ingon sila nga dili na gid sila magpadayon sa Department of Education. 2 will proceed to retirement, 1 move to the office of the Vice President, and then 1
we will discuss kung unsa ang amo ang arrangements, amo ang working arrangements. And then the other one, wala kami nagka-istorya. Nang tanungin si Vice President Duterte kung ano ang kanyang mamimiss sa DepEd, ito ang kanyang naging tugon. Mamimiss ko ang camaraderie ng Department of Education dahil yung mga teaching and non-teaching personnel natin, kung saan man ako mapunta, hindi man sa loob ng paaralan, lagi silang pleasant, friendly sa akin. Kung saan man ako sa bansa pumunta, they will always say na kami ay tiga Department of Education, and lagi din ako nagpapasalamat sa kanilang serbisyo sa bayan. Pangalawa, yung intent naming lahat na pagsilbihan ng ating kabataan. Lagi ko rin sinasabi sa kanila na nagpapasalamat ako sa kanilang serbisyo sa ating bayan at pagtulong sa ating mga kabataan. Samantala, sinagot naman ng pangalawang Pangulo ang pangengwestiyon ng ilang mambabatas tungkol sa kanyang sinabi na hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kanyang itinalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Dili ito siya joke. Dili po ito siya bomb threat. I think many missed the point. So, para sa ako, kung wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ayun, ano? Yun, Master Judea, doon muna tayo mag-react sa DepEd. Sa DepEd tayo. Dito mo talaga malalaman na matinong leader ito si Inday Sara. Kasi usually talaga for delikadeza ganyan. Siyempre, yun ang talaga sa'yo, umalis na. So ikaw, bilang may delikadeza, may papasok na sekretary, na bagong sekretary. Bagong administrasyon. So kailangan mo siyang bigyan ng laya para maglagay ng mga gusto niyang ilagay sa posisyon. Kung gusto kanyang i-keep, then hindi niya tatanggapin yung resignation mo. Saka tama rin na naman yung Bustada kasi baka mamaya dumating sa panahon na magkakahiyaan pa na tatanggalin din naman ngayon. Unahan yun na. Di ba? Parang ganun. Pero makita mo, ang sabi niya, maganda sana, wag kayong mag-resign kasi antayin nyo na lang na tanggalin kayo kasi importante na, kasi parang mapipilay Umalis na ako. So tapos kayo aalis pa din. So sino mga nandiyan diyan? 'Di ba? So baka mamaya niyan dahil sa pag-alis ninyo hindi makapaglagay pa diyan imbis na okay na sana kayo, pwede naman kayong mag-stay diyan, makapaglagay pa ng bulok diyan, magka-problema. Lalo magka-problema. So yun nga ang nakakalungkot dito dahil nangihinayang ako kay BP Sara Duterte talaga, bilang DepEd Secretary. Sabi mo nga may kapatid kang mga guro Nangihinayang, hindi lang doon hindi lang sa mga kapatid kong mga guro. Kasi nakita naman natin kung paano magtrabaho talaga si BP Sara Duterte na parang sa tingin ko parang hindi na siya natutulog, di ba? At nakita naman natin yung resulta ng kanyang pagtatrabaho dahil tingnan mo, number 1, di ba? Number 1, government agency. 70 at 74 or 75%. Parehas lang yung kanyang trust rating at hindi bumaba, hindi tumaas kasi nag-stay doon. Nag-stay talaga doon. Kung mahirap mahirap i-maintain ng ganun yun. Kung ikaw ay tatamad-tamad at hindi mo alam yung ginagawa mo, hindi mo ma-maintain ng ganun kataas. Totoo naman yan. Kasi katulad ng sinasabi natin, lagi sinasabi kasi ng mga anti-Sara Duterte na kaya naman daw siya nanalo dahil sa kanyang partner na si President Bongbong Marcos. But survey says it's the other way around. So magising kayo sa katotohanan. Ito kasi parang parang ang gusto nilang paniwalaan siguro, yung nasa isip lang nila. Akala nila siguro, tama yung nasa isip nila. Imahinasyon ang tawag doon. Ang tawag doon, kalokohan. Gumising na kayo. Pero nakakatulog lang isa pa Master Judea at si Inday Sara, nakikita natin na malungkot talaga siya sa pag-alis siya sa DepEd. Malungkot talaga. Kasi alam mo yun, dahil lang, kaya sana sa mga politiko natin sa Pilipinas tingnan nyo pati yung mga bata nadadamay. Pati yung education sector nadadamay. Okay na mataas na moral ng mga guro. Mantakin mo si Inday Sara, yung 30-day leave ng mga guro na ipatupad niya. Tapos yung administrative tasks ng mga guro ay binawasan niya. So mas may time ang mga guro para kahit papaano makipag-relax. Kasi sabi nila, bakit? Kapag bakasyon naman ng mga estudyante, bakasyon din naman ng mga teacher. Hindi.
O may nire-require ang Department of Education noong ibang mga administrasyon na kapag bakasyon, may mga tinitake din sila ng mga seminars meron. na kailangan sa kanilang trabaho. So hindi po halos nakakapagpahinga itong mga guro natin. Kaya nung nandiyan dyan si Inday Sara, binigyan niya talaga ng importansya. Hindi lang yung mga guro, pati yung mga... Kasi kung matatandaan mo, nanghihingi ng dagdag sweldo mga guro noon, pero inuna ng tatay niya, yung mga pulis. Nagsisisi nga tayo dahil bakit yung pulis ang inuna Sa totoo lang dapat talagang inuna healthcare workers at saka itong mga guro Kung ganito rin pala gagawin ng mga kapulisan natin, kung alam lang natin, sana sinabihan na lang natin si PRD na... Yung mga guro na lang. Oo, kasi mas ano yan yan ang, kumbaga, yan ang pangalawang nanay ng mga anak natin Pwera lang kay Franz Castro, ha? Wala yun. Oo, kasi si Franz Castro, bagamat siya ay guro, puro drama yun. Hindi, at saka convicted child abuser. Oo. So, ibig sabihin, wala na tayong pagtatalunan doon. Talagang abuser siya. Abuser. So, ibig sabihin, eto pag si Franz Castro nagtagal pa to dyan at hindi pa ito nakulong, naglulukuhan na tayo dito. Pero yung na to, meron pa isa, itong designated survivor. Ayun. Yung designated survivor na sinasabi, may bagong sinabi na naman si BP Sara patungkol doon sa mga bida-bida. Alam nyo, yan ang malaking problema nyo. Kayong mga nagre-request. Kasi noon, hindi nagsasalita si Inday Sara, hanap sila ng hanap Ba't hindi nagsasalita masyadong tahimik? Ngayon naman, kaikli-ikli ng mga binibitawan niyang salita, apektado kayo. So ngayon may binitawan na naman siyang salita na hindi po joke yung designated survivor. Pero hindi rin siya bomb joke. Wala ang yan. Sabi nga niya, kung hindi mo naintindihan, problema mo na yan. Problema mo na yun. Bobo ka. Hindi mo deserve na malaman mo pa yan. Hindi mo na nga naintindihan yung napaka-exing sinabi ko, tapos i-explain ko pa sa'yo, hindi lalo hindi mo maintindihan kasi kung i-explain ko, mas mahaba. Master Judea, what's the sense na mag-explain ka sa mga taong sarado sinisiraan ka naman talaga in the first place? Iyon na nga. Pero ito, maganda, napapansin ko dito, para si BP Sara Duterte, pinaglalaroan lang niya itong mga bumibir sa kanya. Exacto. Pinaglalaroan niya, nagmumukhang tanga itong mga ito. Kasi ito si BP Sara Duterte at lang mga Duterte, mahilig sila mga hon, di ba? Maglalatag sila ng pain, tapos pag may kumagat sa pain, ayun na, yari na. Ito, ganito ang nangyari dito May-expose talaga kung sino yung mga epal. Kasi katulad ng sinasabi natin, yung Kongreso, yung mangilan-ngilan sa mga congressman, talaga namang talagang gigil na gigil. Gusto pang magpa-congressional inquiry dahil lang doon sa statement na yon. Samantalang ang mga nasa Senate, chill lang. Wala naman sa kanila yun. I mean, nagtatrabaho lang sila ng maayos. Dito kasi sa Kongreso, mababang kapulungan, para nakikita ko, para nagpapagalingan sila Sipsipan talaga. Ang dami kasi nila dyan So sobrang dami. Sobrang dami nila. Kailangan kanya-kanya palitawan ng pangalan. Kaya nga, sa tuwing nagsasalita ang mga Duterte, sakay sila ng sakay. Kasi sila mismo, sa sarili nila, hindi nila kayang gumawa ng cloud. So, naghihintay sila ng mga Duterte para magsalita, doon sila sasakay, para nadadamay na pinag-uusapan yung kanilang mga pangalan. Kaya lang, ang problema, lagi silang nakakahon ng mga Duterte, di ba? Sa pang-statement niya, Master Judea, yung ngayon lang daw siya nakakita na ang isang vice president ay tila mo nire-require nila na sa lahat na lang ng mga okasyon nila, dapat nandoon. Akala ko ba pinagre-resign niyo yung tao? Akala ko ba, hindi siya magaling na vice president, hindi siya magaling na Department of Education secretary. So bakit hinahanap? Ba't hinahanap yung, alam mo, ganyan talaga, sabi nga nila, the more na tinutulak mong palayo, the more na ipinakikita mong mas kailangan mo siya. Correct. Actually, may dyan sa panliligaw, meron pushback, tawag yun, pushback. Yung parang gagalitin mo para mas lalo kang mahalin. Parang gano'n. Parang gano'n nangyayari. Parang gano'n nangyayari. Hindi, at saka simula nung si Inday Sara, madalas nang nagsasalita, wala na sa kanila yung camera Napansin mo? Wala na. Yung mga epal, kailangan na nilang, masiguro ba, kailangan na nilang mag-tumbling para lang pag-usapan sila. All eyes on Inday Sara ngayon. Tingnan mo
napakaiksi pa lang ng mga sinasabi. Yes. At dugtungan ko yung sinasabi mo kanina, mga baliktad talaga mga pag-uutak nito na mga bumabati ko sa mga Duterte, lalo na kay VP Sara Duterte. Noon, nagrarally-rally kayo na Sara resign, Sara resign, Sara resign. Tapos ngayon na nag-resign, hinahanap nyo. Tapos dati, inahanapan nyo lagi ng statement. Walang sinasabi si VP Sara tungkol dito, walang sinasabi tungkol dito. Ngayon na nagbibigay ng statement, aba, nanginginig naman kayo. O saan na napupunta ang mga Duterte sa inyo? Well, ang totoo lang dito talaga, gusto nilang makita na bumabagsak ang mga Duterte. Kaya hindi nila natatanggap na, pero ito napansin ko, Boss Dada, hindi ko alam kung napansin mo na noong umalis siya, nagpaalam siya, nag-resign siya as a Department of Education Secretary, nadagdagan ng puntos yung kanyang trust rating ng 2%. So, ibig sabihin, may epekto yung pagre-resign niya. Nakatulong sa kanya. Oo. Diba? Kasama po natin sa linya ng telepono si Councilor Tek Ocampo ng 1st District ng Davao City. Magandang gabi, Konsehal Ocampo. Magandang gabi, Councilor. Kumusta po? Magandang gabi po sa inyo lahat. Hello sir, magandang gabi po. Nako po, marami ritong talaga namang tumatansya dito sa mga statement ni Inday Sara. Kayo po ay konsehal sa Davao, kayo po ay tiga Davao. Bigyan nyo nga po kami ng background kung ano bang style talaga ng mga Duterte. Kasi marami sa mga mambabatas natin na tila mo hindi yata, wala nang mga sense of humor. Tsaka hindi nila alam yung mga sarcasm. Alam mo, mga Duterte talaga, halos lahat sila mapagbiro. Masyado kasi nilang nililiteral lahat ang mga sinasabi nila. Tulad niya, isa na lang yan, yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na tatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor at hindi sa dadalo sa SONA ng Pangulong Marcos ngayong Lunes. Pero alam mo naman, hindi na natin kailangan pag-isipan niya. Hindi na kasi issue yan eh. Kung iisipin mo, talaga naman siyang kung sakali lang na kung may mangyari man sa ating Pangulo, ang trabaho talaga ng Vice Presidente ay pumalit sa Pangulo. Hindi na kailangan pag-isipan pa na baka baka may gagawin, baka may mangyayaring masama kasi nagsabi na si Sara Duterte na magiging designated survivor. Itong mga taong to parang ginagawa na literal lahat ang mga sinasabi ng ating ng Vice Presidente. Alam mo, halos lahat ng mga Duterte mapagbiro yan. Kilala nyo sila, matatansya nyo kung nagbibiro lang ba ito o nagsasabi talaga ng yung seryoso na statement. Pero klaro naman talaga ito, hindi na kailangan pag-isipan yun eh. Masyado silang literal, masyado naman silang tawag nito, balat sibuyas. Kumbaga. Balat sibuyas, mga ganon. Come on. Masyado kayong nag-iisip. Overthinking. Baka sir, baka konsi, baka wala silang ginagawa. Kaya marami silang time para bigyan ng time yung statement na alam naman natin playful. Baka guilty sila or takot sila. Bakit ba sila matatakot? O bakit sila parang may iniisip? Yung benepisyo, mawawala. Wala naman natural na naman tayo. Hindi naman kailangan talaga na pag-isipan yan at bigyan ng issue kasi whether we like it or not, if anything happens to the President, the Vice President will succeed. Kung meron pa namang yan, law of succession yan. Wala naman tayong problema doon. So, wag naman nilang gawing masyadong literal ang mga sinasabi nila. Pabiro lang yan. Ito pa, sinabi ni Mayor Sara ni VP Sara na, hindi, tatakbo na lang ako ng mayor ng Davao City. Yan kasi sabi ng nanay ko. This bagay, kung totoo yan, depende na yan sa kanya. Pero, bahala na kayo mag-isip kung anong isipin. Kung sinabi niya yun. Na mga Duterte, tatlong Duterte, tatakbo ng pagka-senador. O pwede mang mangyari yun, pwede rin hindi. Pero kung lalagyan mo yun ng kahulugan, gagawin mong issue, wala, malabo yun. Opo. Actually, Konsi, sa tingin ko dito, itong mga bumabatikos ay sumasakay lang talaga ito sa kasikatan ng mga Duterte na
dumadating pa nga sa punto na wala namang problema, ginagawa nila ng problema. Wala namang issue, ginagawa nila ng issue. Para nang sa ganun, yung pangalan nila, sabay sa ingay ng pangalan ng mga Duterte. Ano sa tingin nyo? Ganun po ba? Pwede pong ganun? Pero natural talaga yan. That's expected yan sa kanila. Siyempre, para sumikat ka, bilang isang vlogger ka ba o whatever yung mo or commentator ka or nasa media ka o siyempre pag tingin mo na pinag-uusapan itong taong ito, sumausaw ka na dyan para mapag-usapan ka rin para nagsalita rin sinabi ng Vice President o sino pa yan normal yan I mean pero ang katotohanan dyan is talagang, whether we like it or not, the Dutertes are very famous. Correct. Aside from that, they have the trust and confidence of the Filipino people. No question yan Wala tayong question dyan kung sa credibility at tiwala ng taong bayan. Nasa mga Duterte talaga yan. Hindi mo na kailangan tanongin. Pag kami nagtataksi sa Maynila, kami mga konsyal, nagtataksi kami. Pagtanong nila, tiga saan po kayo? Davao po kami. Hindi nila alam kung sihal kami, ha? Hindi nila alam kung sihal kami. Sasabihin nila, uy, nasa na si Tatay Digong? Nagpapahinga sa Davao. Sana naman bumalik na sila dito. Sana maging Pangulo naman bili namin dyan. Dami naman mga loko-loko na nagliliparan dito. Sabi ko naman, ay hindi na pwedeng tumakbo ang Pangulo ng Pangulong Duterte ng Pangulo. Kasi naging Pangulo na siya, isang termino lang. Sayang naman. Mga ganun. Pero Konsi, speaking of Davao, may malakas na clamor or request ng mga Pilipino na ang tatlong Duterte, katulad noong announcement ni Madam Inday Sara, tumakbo sa Senado. Si Pulong Duterte at si Basti Duterte ay kasalukuyang nanunungkulan sa Davao City. Si Pulong bilang congressman sa 1st District at si Mayor Basti naman bilang mayor. Ngayon po, kamusta po para sa panlasa ng mga taga Davao, itong panawagan na ito, sa tingin mo ba willing bang magsakripisyo ng Davao para sa buong Pilipinas? Well, kung alam mo kasi ang mga taga Davao, malakas at tiwala sa mga Duterte at mataas ang respeto ng mga Davaoeño sa mga Duterte dahil nga sa kanilang brand of leadership and how they transform Davao City. So, siyempre naman, kung talagang yun ang saloobin o talagang plano ng mga Duterte, ang mga taga Davao ay susuporta lang naman. Lahat kami susuporta sa anumang plano ng mga Duterte. Pero sa ngayon, of course, pinag-uusapan din natin kung pinag-uusapan din dito kung sino ang magiging mayor ng Davao if ever nga tatakbo itong tatlo. Yung nga, isa yun. Sinabi ni Vice President Sara na tatakbo na lang siya ng mayor ng Davao. Maaring mangyari, maaring hindi. Or meron ding mga usapin na, baka magiging mayor na lang din si former President Rudy Duterte. No? Anything is possible with the Duterte. At marami pa naman silang mga kaalyado dito na handang tumulong. Handang tumulong, sumuporta sa kanilang mga plano, lalo-lalo na sa ikabubuti ng taong bayan. Okay. Konse, napag-usapan natin kanina na itong mga Duterte, hindi lang popular sa Davao, kundi talagang popular sa buong Pilipinas. Yung nagtataksi kayo, nakakausap nyo yung mga tao na pinababalik si Tatay Digong. So, ibig sabihin, talagang yung popularidad nila ay talagang malakas pa rin hanggang sa ngayon. Pero, sa kabila ng popularidad po nila na yan, na nagugustuhan sila ng mga tao, etong ginagawa ng mga nasa gobyerno natin ay parang ginugulo yung Davao. So sa tingin po ninyo, Konsi, ano yung pinaka main reason kung bakit nangyayari ito dyan sa Davao? Katulad ng nangyayari sa KOJC, nagkaroon ng napakaraming mga checkpoints dyan. At medyo bali-balita lang naman namin kasi hindi naman kami taga dyan, kayo mismo yung nandyan. So gusto namin malaman kung ano masasabi ninyo dito sa
mga nangyayari, regudon sa pulis at lahat ng mga hindi maganda nangyayari diyan sa Davao? Nakakapagtaka. Actually, nakakapagtaka. First time nangyari. Una-una, itong Guinness Book of World Record breaking na tatlong city director sa loob lang ng isang araw. Actually, sa loob ng ilang oras lang. Ito pinagtataka namin kasi under the local government, hindi ako nagkakamali. Hindi naman ako bugado. Pero ayon sa batas, ang mayor ng isang syudad o lungsod ay may karapatang pumili ng kanyang magiging city director upon the recommendation, of course, of the hierarchy in the Philippine National Police. Yung may mga choices si Mayor Sebastian Duterte. Nung pinalitan yung naunang sa city director, pinalitan ni Colonel Patay, sabi ni Mayor, okay lang kasi nasa listahan na shortlist naman yon. So, kilala siya. Pinalitan uli ni Butil during the same day. Ito si Colonel Butil. Sabi naman ni Mayor Baste na okay lang kasi nasa listahan eh. Nung ipinalit na itong si Colonel Marantan, dito na. Hindi naman niya kilala ito. Although kilala niya na ito, nababalita niya yung mga nangyaring issue sa kanya, yung mga controversial na kanyang sinasangkutan. Medyo na bahala kasi may reputasyon yung tao na medyo kumbaga may tawag nito, may nakaraan, no? May bahid, may bahid, ika nga. So doon ako, kaya medyo na-dismaya ang mayor. Saka pangalawa dyan, yung mga station commanders din naapektuhan kasi meron din napapalitan. Kasi pag iba ang direktor, papalitan naman din. Pati yung mga barangay captains na nakausap ko, nagreklamo, paano kami magtatrabaho nito? Sino ang i-coordinate namin sa anumang mga peace and order na mga operations? Kasi papalit-palit nga, hindi mo alam kung sinong kakausapin mo. Nalilito na ang ating mga barangay officials. Yun ang epekto. Kaya kami nagtataka rin, ano pang problema sa Davao City? Bakit ganito ang ginagawa nila? Na for the longest time, Davao City is being battered with insurgency doon pang panahon sa 80s, mga NPAs, mga Sparrow units. In 90s, 2000, meron ng mga terrorists. Ilang beses binombahan ang Davao City. And Davao City remains resilient at nagkakaisa, talagang tumitindig. Kaya nga, ang ating kapulisan, yung kanilang mga papuri at mga parangal na natanggap ng ating city police at ng ating PRO 11 since the day na nagkaroon ng gaguluhan sa Davao City, since the 80s, pinaghirapan niya ng ating mga kapulisan. Hindi yan ginagawa-gawa lang, hindi yan yung parang dinudoktor-doktor. Yan ay resulta ng pagkakaisa ng taong bayan sa Davao City at pag-cooperate ng mga taong bayan sa ating kapulisan para mapuksa itong mga kasamaan. Ang nakakapagtaka, napaka-peaceful ng Davao City. Wala namang laganap na krimen dito. Nagtataka ako, kahit ako napadaan sa checkpoint, pati yung sasakyan ko, tinecheck. Hindi ko maintindihan. Actually, wala naman akong doon. Kung talagang merong tinatawag natin na may operation na may minamanmanan sila, may na-report na, baka may tumatakas sa fugitive or whatever, naintindihan natin yon. Pero kung halos araw-araw nyo nang gawin, na wala naman tayong banta, nakakapagtaka. And alam niyo naman, ako isa sa mga una nagpost sa Numbio na number 2 ang Davao City as the most safe city in Southeast Asia. Second to Singapore. Bakit nila kami ginaganito? Wala naman kaming problema dito. Tsaka gastos po yan, sir. No? Magastos yan. Magastos. Siyempre, deploy ka ng deploy. Gastos ka ng gasolina. Gastos ka ng manpower. Iimbis na mag-imbestiga at maghanap ng mga maghuhuli ka na, wala kang ginagawa mo, checkpoint ka lang ng checkpoint. Sino sinis-checkpoint mo? Wala nang pulis yata dito, nandiyan na lahat, sir eh. Ang daming krimen dito sa Metro Manila, pero wala namang ganyang checkpoints. Alam mo, taga Manila kayo, pero Manila is the number 5, the most, pinablis ngayon sa Pilipinas. Correct. Di ba? Correct po yun. May nangyari bang rigudon dyan? Wala po. Wala. Kaya nga po kami natatawa, Konsi, kasi dapat nandito yung karamihan. Kasi ito, number 5 na riskiest na lugar sa mundo, ang Maynila, dapat nandito sila. At ito, medyo
Buti nga napakabait ni Mayor Baste kasi ito paharap-harapan ito pambabasto sa kanya Oo. na paglalagay sila na nakikialam na dapat mayor ang naglalagay ng PNP chief ay ng hepe diyan, Oo. di ba? Pero pinakialaman na po nila. Pero ngayon po, kumusta po ang sitwasyon nyo dyan sa Davao? Maayos naman po ba or natatakot po ba yung mga kababayan natin dyan o paano? Paano po ba yung sitwasyon natin Kaya alam mo, ang mga taga Davao naman talaga, kahit na magkakandak ng mga checkpoints o yung mga nababalitaan nila mga ganito sa ating mga otoridad, doon may respeto naman sila Mapo. Nagko-cooperate sila sa ating police authorities. Kahit kami, no? Wala naman tayong magagawa kundi makipagtulungan din sa ating mga kapulisan, no? When it comes to law and order, kung ano pang pwede nating maitulong, especially kami sa City Council, CLG. Pero naman may konting respeto naman, especially sa supervision. Yeah. Hindi naman ibig sabihin na kung mo ba under sa supervision ng isang alkalde ang kapulisan, kung ano bang inuutos ng alkalde, kahit sabihin natin illegal, gagawin ng ating kapulisan. Hindi naman yan Apo. Ang ibig sabihin lang dyan, kumpiyansa at maganda ang exchange of ideas, maganda ang pakikitungo. Yun naman ang importante, kilala mo Kasi trust and confidence yan. Kasi hindi naman makakaila na mayroon talagang ating mga otoridad na sangkot sa mga kontrobersiya na parang alanganin ng alkalde na, uy, delikado to kasi baka marami itong ginagawa hindi maganda. So dapat kilala niya yung bilang dapat may relasyon din siya, no? Relasyon. Meron silang, oo. So kailangan meron symbiotic relationship kumbaga. Oo, in terms of coordination, kung anong dapat gawin natin sa law and order, yung mga gano'n Normal yan sa lahat ng LGU sa buong Pilipinas, gano'n naman talaga. Dito lang sa Davao City, napaka-peaceful ng Davao. Ginulo, pati nga yung mga kalsada namin na hindi dapat ayusin. Binubungkal lang DPWH. Alam niya. Pati daw yung airport nyo na ang tagal-tagal na, hindi na natapos-tapos. Oo. Tapos alam mo yung kalsada, nakakainis talaga. Ba't magkaka-traffic ito? Yung pala, binubungkal nila. Baka hinahanap nila si pastor sa ilalim. Kaya binubungkal kahit nagawa naman. Kaya binubungkal. Oo. Pero sir, Konsi, bali, kasi kami, nakarating na kami sa Davao at masasabi talaga natin na we fell in love, hindi sa mga taga-Davao, at sa Davao. Na-in-love kami sa Davao, although magaganda talaga ang mga nandiyan dyan sa Davao. Pero na-in-love kami sa Davao kasi sobrang linis, in order. Yung mga tao po dyan ay talagang disiplinado. So sabi kasi nila, ba't kayo natatakot sa checkpoint? Kung meron kayong kabulastugan, hindi kayo dapat doon kayo dapat matakot sa checkpoint. Yan ang sinasabi nila Pero madagdagan ko, may bali-balita na yun daw mga securities ninyo dyan, na mga police. Totoo po ba na nilalagay sa mga checkpoints? May mga police, hindi ako sure kung talaga bang yung mga security ng nire-recall. Kasi last week may nabalitaan kasi kami na allegedly na may mga police na nagbabantay unang-una sa bahay ni former President Rodrigo Duterte. Aside sa kanyang mga PSG, may mga police kasi nagbabantay doon. So siyempre for added security sa ating dating Pangulo because kasi yung kanyang bahay kasi madadaanan sa public road and a lot of people can just pass by there. Siyempre, yung safety naman ng Pangulo. Kaya, medyo nabahala kami nung may nabalitaan kami na pinariko lahat ang mga police, security. Lahat daw ng mga politiko o sa buong Pilipinas na yun. Sabi ko, bakit sila? Sa Pangulo na lang, sa former President na lang as sign of courtesy. Dapat hindi ditanggalin. Nung dumaan ako ng ilang few days ago, nakita ko wala na yung mga mobile doon. Wala ko nakitang mobile. Pero may isang police na ka-uniform na type B, yung blue nila na parang t-shirt, isa nakaupo. Tapos another few days, nakita ko na meron ng kotse ng may mobile na ng police. Sabi ko baka binalik. Okay. Oo, binalik naman. So, bahala lang kami. Napakadelikado kasi niyan, Konsehal Teco Campo. Lalo na, alam naman natin na si former President Duterte, maraming nagtatangka sa buhay niyan dahil alam naman natin na head-on talagang tinuligsan niyan yung mga insurhensya, yung mga NPA. Yung mga drug lords. Drug lords. So talagang high risk. Kaya kailangan talaga ang security niya
talagang kailangan maganda, no? Oh, tight. Tight, oo. Kasi nadadaanan yung bahay niya kasi eh. Dati wala yung kalsada, ngayon nadadaanan na. It's a public road na. So anybody can just pass by there. So, anyways. So dapat may seguridad talaga. Napaka-gulo ngayon talaga na nangyayari dyan. Pero isa pa sa kinabiliban namin, kahit na ganyan, makikita natin wala na silang naitala na panibagong mga insidente dyan sa Davao. Kasi before ito, may mga nahuhuli daw na droga, pero wala naman nahuhuli ng mga may hawak na droga. Hindi ba? Noong nakaraan, malaking... Nahiya na. Baka mabuking. So talagang alam natin na pinapasama nila itong Davao. At maraming mga pulis na kailangan dito sa atin sa metro dahil tumataas ang bilang ng krimen dito. Lalong-lalo na ngayon, malapit na magpasko. Kumbaga, lalo na mag-eleksyon pa. Talagang importante yan. Sir Consi Tek Ocampo, magbigay na lang po tayo ng ating final message sa mga nanonood sa ating YouTube channel, sa cable TV, sa syempre mga taga Davao. Unang-una, magpapasalamat kami sa taong bayan, magpapasalamat ko sa inyo, lalo na sa taong bayan na sumusuporta sa mga Duterte, sa former President, sa ating Vice President ngayon, at sa ating mga kababayan dito sa Davao City. Rest assured, alam nyo naman, ang brand ng mga Duterte, hindi yan mga corrupt politicians, hindi yan sila mangiiwan ng taong bayan. Talagang kung ano yung sinabi nila, pinapakatawanan nila yan. Kung meron silang mga programa na dapat nilang gagawin, talagang tinutupad nila yan. Kaso lang ngayong mga panahon, medyo na tawag nito, napipigilan yung mga programa. Hindi natin alam kung bakit, na para naman sana sa kabutihan ng mga residente ng Davao. There are programs, there are parang mga projects namin na humihingi kami ng tulong sa national government pero hindi kami tinutulungan. Hindi namin alam kung bakit. Yun lang ang mensahe natin na maging mapagmatsyag at hinihingi natin ang dasal ng taong bayan. Yun lang naman tayo, hanggang doon lang tayo eh. Tayo, we are not advocating kahit ang mga Duterte, they don't want violence because pag may violence kasi ang maapektuhan niya ng taong bayan. So ang atin lang dito is magdasal tayo. Pagdasal natin mga leader. Kahit ating Pangulo ngayon, pagdasal natin yan sila, ating mga congressmen, mga senador, lahat ng ating mga leader at mga namumuno sa ating bansa, pagdasal natin na sana naman ay walang mangyaring masama at magiging maganda ang buhay ng bawat Pilipino. Kasi lahat ngayon tumataas na, marami ng problema ang taong bayan at meron problema lang ang priority ng ating administration. Hindi natin alam kung saan nakatutok at ang mga taong bayan ay patuloy na naghihirap. Pagdasalan na lang po tayo at makialam tayo sa makialam tayo kung anong dapat na tama. Huwag nating pabayaan ang mali, ang manaig. Dapat ang tama, ang manaig. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Councilor Tek Ocampo ng 1st District ng Davao City. Hanggang sa muli po, sir. Salamat po sa inyong paunlak. Okay, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. Malupit yun. Ayan, hindi, alam mo, matagal ko nang gusto mo yung makausap talaga sa Davao kasi syempre, hindi naman tayo taga-roon. Iba mag-anak doon. Iba pa rin kasi yung first hand. Sila, taga-Davao mismo. Pero nanahimik sila. Nanahimik sila. Ngayon, after netong nangyari sa Amerika, sa China Sea, nanahimik. Nanahimik din, pati yung pag-atake sa mga Duterte lately. Correct. So, ewan natin, talagang mukhang may malaking effect yung mga nangyayari overseas dito sa Pilipinas. At saka